Maliit man siya sa inyong paningin pero nakakapuwing sa kanyang kayang gawin. Hindi siya superstar, hindi rin siya laging nasa headlines pero kapag dumating ang big moments, ramdam mo agad ang presensya niya mga idol. Anak ng legendary defender na si Gary Payton na binansagan The Glove pero gumawa siya ng sariling pangalan bilang Young Glove ng Golden State Warriors mga idol. Mula sa pagiging undrafted, paulit-ulit na nakat at halos mawala sa NBA hanggang sa maging kampiyon at defensive spark na hinahangaan ng lahat. Hindi siya katangkaran mga idol pero kayang mangandado ng star. Ultimo ang 3-time MVP ay hindi nakaligtas sa kanyang mabagsik na depensa. Ito ang kwento ng isang player na hindi tumigil at sumuko hanggat hindi nakilala. Ngayon nakilala siya sa kanyang husay dumipensa. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng one-time NBA champion na si Gary Payton II. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2016-2017 dito nagsimula ang rookie season ng 6'2" guard. Undrafted siya at yan ang pinakamabigat na salitang natanggap ni Gary Payton II noong 2016 mga idol. Anak siya ni The Glove si Gary Payton Sr. na Hall of Famer at isa sa pinakamahusay na defender sa kasaysayan ng NBA. Natural mataas ang expectation pero para sa scouts hindi sapat ang pangalan niya. Ngunit hindi siya bumitaw, hindi man napili sa draft ay nakapasok siya sa Houston Rockets sa Summer League. Pinapirma naman siya ng Rockets pero after 1 month ay winave din nila ito. Nagbaka sakali sa G League na affiliate pa rin ng Rockets at sa isang laro nila kontra sa Los Angeles Defender ay nakapagtala siya dito ng 51 points mga idol and 11 rebounds at nakuha pa ang panalo. Sa kalagitnaan ng seasons ng kanyang unang taon ay na-acquire naman siya ng Milwaukee Bucks at sa kupunan ng Bucks ang opisyal niyang laro sa NBA. Ngunit sa totoo lang halos hindi siya nakikita sa loob ng court mga idol. 6 na beses lang siya nakapaglaro sa kanyang rookie season pero kahit ganon hindi siya nagreklamo. Pinapakita pa rin niya sa practice na willing siyang gawin ng lahat. Diving for loose ball, full court press kahit practice lang. Para sa kanya kung hindi siya makikilala sa offense, kikilalanin siya sa hustle at depensa. 2017-2018 season although nanatili pa rin siya sa Milwaukee Bucks ay wala pa rin talagang pagkakataon para kay GP2 na maipamalas niya ang kanyang husay mga idol. Binigyan siya ng 2-way contract ng Bucks, pinaglaro pa rin sa G League at binabalik sa kupunan. Tila nagiging hadlang din kay GP2 ang kanyang size kaya hindi rin siya mabigyan ng pwesto sa rotation. Well, after ng ilang buwan ay winave din siya ng Bucks pero July 15, 2018 ang binigyan naman siya ng kontrata ng Los Angeles Lakers. Same scenario pa rin para kay GP2 mga idol, binabalik pa rin siya sa G League para mag-develop ang kanyang laro at pagbalik niya sa Lakers sa kanilang final game ng season na yun ay nakapagtala siya ng 25 points and 12 rebounds. Non-bearing na nga lang ito mga idol kaya nabigyan din siya ng minuto dahil laglag na din sa postseason ng Lakers noon. Sa puntong ito halos lahat ng players na ganito ang sitwasyon bumibigay na. Pero si GP2 tuloy lang ang mindset niya, kung wala sa Lakers at Bucks baka nasa ibang kupunan ng kapalaran niya. Sa struggle na pinagdaanan ni GP2 mga idol, patunay lang dito ang hindi niya pagsuko at naniniwala pa rin siya sa kanyang laro na mapapakinabangan siya ng mga kupunan balang araw. 2018-2019 season wala na naman siya sa spotlight ng NBA. Balik G League na naman. Patuloy pa rin ang pagbabaka sakali at pag-grind niya mga idol. Sa puntong ito yung pinakamatinding test. Bumalik nga siya sa G League at dito walang glamour, walang malalaking crowd, walang spotlight, puro biyahe at maliit na sweldo lang. Pero dito niya mas hinasa ang karakter niya. Game after game pinapakita niya na kaya niya mag-lockdown ng kahit na sino. May mga laro na nagre-record siya ng 7 to 8 steals. May mga highlight dunks na nagpapaalala sa lahat na athletic freak din siya. Pero lagi pa rin tanong ng mga scouts, maganda ang depensa pero kaya ba niyang mag-shoot consistently? Well, after ng mga ilang laro sa G League nang bigyan siya ng 10-day contract ng Washington Wizards mga idol. Pero wala pa rin talaga siyang swerte dahil hindi na na-extend ang kanyang 10-day contract na yon. Kaya bumalik na naman siya sa G League para maglaro sa Vipers na affiliate ng Rockets. 2019-2020 season nabigyan siya ng pagkakataon ng Washington Wizards at dito mas nakita ng mga panatiko kung ano talaga ang dalang value ni GP2. Hindi siya scorer pero yung pressure defense niya nakakahawa. May mga laro na nakakapagbigay siya ng momentum, shifting plays, steals leading to fast breaks, hustle rebounds na hindi inaasahan. Pero dahil rebuilding mood ang Wizards noon, hindi siya naging priority. Another setback, another uncertain future para kay GP2 na naman mga idol.
2020-2021 season, ito na ang araw na pinakahihintay ni Gary Payton II mga idol. Pumirma siya ng training camp deal sa Golden State Warriors. Sa totoo lang, halos hindi siya mapasama sa final roster na ito. May mga reports pa nga na nakat na siya at wala nang kasiguraduhan, pero sa huling sandali, nagbago ang isip ng coaching staff, pinabalik siya mga idol. At dito na nagsimula ang magic. Sa practice pa lang napansin na ng Warriors na iba ang dalang energy niya. Hindi siya flashy scorer, pero parang glue guy na nagpapakompleto ng team. Kung sino man ang star player na babantayan niya, hindi siya natatakot dito mga idol. Binigyan siya ng pagkakataon ng Warriors mga idol, 10-day contract, nag-extend ito ng another 10-day contract at dahil nakikitaan na siya ng potential ay in-extend na nga ang kontrata nito for the rest of the season. At dito na nagsimulang may pamalas ni GP2 ang kanyang husay, lalo na sa depensa mga idol. Parang glue na hindi ka iiwan at lulubayan, ganyan ang depensa ni GP2. Nakapaglaro siya ng 29 games sa season nito. Hindi man naging kataasan ang scoring stats niya, pero malaki ang epekto ng kanyang presensya sa loob ng court. 2021-2022 season, ito ang season na nagbago ang lahat. Officially parte na siya ng Warriors rotation. Lagi na siyang ginagamit ni Coach Kerr bilang defensive stoppers. Si LeBron, Ja Morant, Devin Booker, lahat sila na-experience kung gaano ka-pesky ang depensa ni JP2. Sa offense, hindi siya nagpilit. Perfect fit siya sa Warriors motion system. Cutting to the basket, finishing fast breaks, making the extra pass. Dito nabuo ang kanyang moniker na Young Glove dahil para siyang carbon copy ng tatay niya sa depensa mga idol. Pero ang pinakamatinding moment ay ang 2022 NBA Finals laban sa Boston Celtics. Galing siya sa elbow injury na halos nagpatigil sa season niya, pero bumalik siya sa pinakamahalagang oras. Kahit hindi naglalabas na malalaking stats, ramdam ng lahat ang impact niya. Pinahirapan niya si Jaylen Brown at Jason Tatum. Nagbigay siya ng hustle plays na nag-turn ng momentum. At sa huli, NBA champion si GP2 mga idol. Para sa kanya, ito ay patunay na lahat ng rejection, lahat ng G-League days, lahat ng uncertainty, worth it lahat mga idol. 2022-23 season, matapos makuha ang championship, nakakuha siya ng kontrata mula sa Portland Trail Blazers. Mas malaking pera, mas magandang opportunity. Deserve niya ito kasi nagpatunay siyang valuable role player. Pero malas nga lang mga idol, tinamaan siya ng injuries dito. Hindi siya nakalaro ng consistent minutes. Nahinto ang momentum niya, pero hindi nagtagal, na-trade siya pabalik ng Warriors. At nung bumalik siya mga idol, ramdam agad ng fans, ibang klase ang depensa kapag nandyan si GP2. 2023-24 season, patuloy siyang naging parte ng Warriors rotation. Hindi man siya headline player, pero sa bawat laro may ginagawa siyang mahirap sukatin ng stats. Yung pressure sa point guard, yung hustle rebound, yung steal na nagiging fast break points. Lahat yun kay Gary Payton II mo makikita mga idol. At sa 2024-25 season, si GP2 ay nananatiling solid role players ng Warriors, averaging 6.5 points, 3 rebounds, 1.3 assists habang dala ang depensa at energy off the bench. Pinakamalaking highlights niya ay noong March 10 versus Portland, kung saan gumawa siya ng career high 26 points, pero ilang linggo matapos nun tinamaan siya ng ligament tear sa kaliwang thumb laban sa Miami Heat, dahilan para mamis ang ilang laro. Kahit may injury, bumalik siya at nagpatuloy bilang defensive spark at hustler. Patunay na kahit hindi star, mahalaga ang papel niya sa Warriors. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging journey ni GP2? Kahanga-hanga ba ang kanyang mentality?